Magandang araw po, sir. Kami po ang Group 4 and ang kantang napili po namin para mabigyan ng critical analysis ay Ang Mahal Kong Pilipinas ni Jay Mara. So, a little overview lang po sa song para magkaroon po tayo ng knowledge about its history as this critical analysis continues. So, Ang Mahal Kong Pilipinas ni Jay Mara was produced by DJ Med Messiah and was released in 2022 by Def Jam Recordings. Its genre is conscious hip-hop. So, conscious hip-hop meaning na may gusto pong ipahiwatig yung singer and producer sa atin and para mas maramdaman po natin kung ano yung pinagdadaanan nila. This song served as voice for systemic poverty, social neglect, and government inaction. So, para po sa akin, ang kanta na to, ang pinapakita po nito is patriotism towards your own country. Pinapakita po nito na ang pagmamahal at pagpapahalaga sa bansa ay importante. Dapat ipinapaalala nito sa atin na kahit magulo at problemado na ang iyong bansa, dapat hindi mo ito talikuran at itakwil dahil dito ikaw lumaki at dito ka at siya ang nagbilog sa'yo para mas maging maayos ang buhay mo. Yun lang po, and I'm gonna pass the discussion to my other groupmates. Para sa akin, para sa akin, ang pangunahing sa ano yan, sa kantang yan, yung pagmamahal ng pagmamahal sa Pilipinas tsaka sa mga Pilipino. Yun ba? Pinapakita din nito sa mga pagsubok tulad ng kahirapan, nananatili pa rin siyang may pag-asa at pagmamahal sa bayan. Yun lang. Para sa amin, ang pangunahing mensahe ng kanta ay pagmamahal sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Pinapakita rin nito na sa kabila ng mga suliranin tulad ng kahirapan, nananatili pa rin ang pag-asa at pagmamahal sa bayan. Ang pagko-compare naman nito at pagko-contrast, ang mahal kong Pilipinas at ang panitikan hingil sa kahirapan ay parehong nagpapakita ng kalagayan ng Pilipinas. Pero magkaibang paraan ng paglapit nito. Kumbaga sa kanta, mas nangingibabaw ang pagmamahal at pag-asa. Kahit may problema, ipinapakita pa rin nito na may dahilan para ipagmalaki at mahalin ang ating bansa. Samantala naman sa panitikan hingil sa kahirapan, mas direkta at mabigat ang tema dahil ipinapakita nito ang tunay na hirap ng mga tao sa araw-araw. Sa madaling sabi, ang kanta ay nagbibigay ng inspirasyon habang ang panitikan naman ay nagbibigay ng kamalayan sa realidad. Yun, papaliwanag ko dito yung connection na itong kanta na to sa kasalukuyan ngayon, sa nangyari ngayon. Katulad nito, dami pa rin mga mahirap na mas lalong naghihirap. Lalo ngayon, nabagyo, di ba? Walang tigil yung bagyo, sunod-sunod, di ba? Ilang linggo na. Tulad nito sa kanta, walang makain, walang tirahan, ang hirap humanap ng pagkakitaan. Ayun, paano na pag may bagyo pa lalo ngayon, no? Mas lalo silang mahihirapan. So, ayun yung connection na ito. Napapaliwanag na ng kanta yung kung mapapakinggan nyo, mapapaliwanag na nito kung ano yung nangyayari ngayon sa bansa nating Pilipinas ngayon. Kaya kahit parang mahirap na sila, tuloy-tuloy pa rin sila sa pagkakayod sa araw-araw para lang may makain lang sila. So, yun. Para sa akin naman, nakaka-inspire naman yung kanta kasi pinapakita doon na kahit mahirap, kahit na wala na silang, kahit wala masyadong makain, walang tirahan, sabi nga doon, mahirap makakuha ng pagkikitaan.
ay hindi pa rin nawawalan ng pagmamahal sa bayan. Na kahit na naghihirap, pinapakita nila na tuluyan pa rin nagsusumikap at minamahal ang Pilipinas. Dahil hindi lang naman tayo yung nahihirapan, lahat naman ng tao naghihirap din. Yan lang. Sa akin naman, yung kantang to, yung mahalaga na pinapakita natin, ito, yung bakit dapat at pagpahalaga ng bansa. Hindi ibig sabihin na kapag mahal natin ang Pilipinas, puro maganda lang ang dapat natin nakikita or makita. Kailangan din natin maging aware sa mga problema tulad ng kahirapan at iba pang pinanggalingan. Kahit maliit na bagay kahit maliit na bagay lang ang gawin natin tulad ng pagiging responsable, pagtulong sa kapwa, at pag-aaral ng mabuti, makakatulong rin ito sa pagunlad ng kabuuan. Pakita ng kanta na ang pagmamahal sa Pilipinas ay hindi lang pagiging proud na Pilipino. Kasama rin dito ang pag-unawa sa mga problema ng bansa at nakaroon ng malasakit sa kapwang Pilipino. Tulad ng tinalakay namin or natin sa panitikang hingil sa kahirapan. Hindi natin dapat baliwalain ang mga taong nakakaranas. Kaya para sa atin or sa akin, ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lang sinasabi kundi ipinapakita rin sa ating mga ginagawa.